So mga kaparokya, kanina nga po naganap ang Grand Finals ng Tawag ng Tanghalan Duet Category na kung saan mga kaparokya, tila nilangaw nga po ang Grand Finals ng It's Showtime sapagkat hindi nga po nito naabot yung ine-expect natin na viewers sa kanilang main YouTube channel. Alam naman po natin mga kaparokya na kapag Grand Finals ang pinag-uusapan ay talagang maraming ang manonood or nanonood ng Grand Finals dahil special na araw po yan or event na po yan sa dalawang pananghaliang programa. Pero mga kaparokya, kaninang episode nga po, kaninang Grand Finals ng It's Showtime mga kaparokya ay tila hindi ganun pinanood or mababa nga po ang views na naabot ng It's Showtime ngayong araw po. Samantala mga kaparokya, kahit ordinaryong episode lamang po ang Eat Bulaga ay hindi pa rin po napantayan ng It's Showtime ang views ng Eat Bulaga. Partida pa yan mga kaparokya, Grand Finals pa po ang Tawag ng Tanghalan Duet Category. Pero bago natin talakayin yan mga kaparokya, kung bago lamang po kayo sa aking channel at kung gusto niyo po ng ganitong klaseng content, ay makikiusap po ko sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel, paki-like and share niyo na rin ang sa gayon ay mas dumami pa po makapanood ng mga in-upload po natin video araw-araw. Maraming salamat po at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. By the way, ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. Sa kayo mga kaparokya, way nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood nyo nga po ang video ko na ito. So mga kaparokya, bago natin umpisahan ang online viewership ng dalawang pananghaliang programa sa bansa, ang It's Showtime at ang Eat Bulaga, ay of course, ibabahagi po muna natin ang mga nangyari sa dalawang noontime show. So kanina nga po mga kaparokya, ang opening number or opening performer nga po ng Eat Bulaga ay yung mga The Clones na sina Lucky Robles, Ruel Carino, Daryl Giandoni, and of course, ang nagbabalik mga kaparokya na si Jerome Evardome. So usap-usapan nga mga kaparokya kamakailan na umalis na daw di umano mga kaparokya si Jerome Evardome sa management ng Eat Bulaga under TVJ Production. Yun po ang naging usap-usapan sa social media, particular nga po sa mga supporters ng Eat Bulaga. Pero kanina nga po mga kaparokya ay muling nagpakita ang The Clone ni Elvis Presley na si Jerome Evardome. At yun nga po, ang maganda pa po dito mga kaparokya, sila po ay nagwagi sa Gimme 5. Nung kapartner nga po niya yung kanyang girlfriend na kahit yung mga host mga kaparokya ay hindi nga po makapaniwala na nakuha nga po nito ang jackpot sa Gimme 5 segment. Tama po mga kaparokya, nakuha po nila yung jackpot sa Gimme 5. So yun nga po mga kaparokya, pagdating sa pamimigay ng papremyo ay limpak-limpak ang ibinahagi ng It's Showtime. Dahil of course, Grand Finals nga po yan. So sila po ay nakapamahagi ng total of 950,000 pesos. Sa 950,000 pesos dito mga kaparokya, yung 3 winners, dahil 6 nga po yung naglaban-laban sa Grand Finals ng Tawag ng Tanghalan Duet Category, yung 3 hindi po nanalo ay tatanggap or tumanggap nga po ng tig 50,000 pesos. Yung 3 nanalo mga kaparokya or naglaban-laban para sa Grand Finals, ang 3rd place mga kaparokya ay nakatanggap ng 100,000 pesos. Ang 2nd place mga kaparokya ay 200,000 pesos at ang Grand Champion mga kaparokya ay 500,000 pesos. So bali ang Grand Champion mga kaparokya ay ang OST Dreamer. So sila po ay naka-receive or nakatanggap ng 500,000 which is 500,000 pesos plus trophy at signing contract mula sa Star Music. Basta yung recording
ng ABS-CBN. Sila po ay mapapasa ilalim or magiging under contract nga po ng Star Music. So congratulations mga kaparokya sa Grand Champion na OST Dreamer. Samantala mga kaparokya, sa Ibulga naman po, 165,000 pesos ang ipinahagi or ang ibinahagi po nila kaninang episode. Sa 165,000 pesos mga kaparokya, ang 10,000 dito ay sa duck loans open dahil na double the money nga po ang 5,000 pesos ng contestant na naglaro nga po sa nasabing segment. Sa sugod bahay mga kaparokya, 55,000 pesos ang ibinahagi para po sa winner ng sugod bahay mga kapatid. Which by the way mga kaparokya ay pre-recorded po ang kanilang episode. So sa mga hindi po nakakaalam, pag-araw po ng Sabado ay pre-recorded po or tape ang episode ng sugod bahay. Samantala sa pera fee segment, 30,000 po ang naiuwi ng naglaro nga po sa pera fee, which is na double the money nga po ang 15,000 pesos na pera po nito. Kung kaya nakapag-uwi nga po ito ng tumataginting na 30,000 pesos. At sa Gimme 5 ay 70,000 pesos. Ang mga naglaro nga po mga parokya sa Gimme 5 ay si Jun Ryle, ang clone ni Steve Perry, si Dominador Alviola, ang clone mga kaparokya ni Michael Bolton, and of course si Jerome Evardome, ang clone ni Elvis Presley, together with their loved ones or yung asawa nila at ang girlfriend po nila. At yun nga po, 70,000 pesos sapagkat nakauwi or nanalo nga po ng jackpot worth of 50,000 pesos sina Jerome Evardome at ang girlfriend nito. So dito mga kaparokya, obviously, pagdating sa prizes given ay angat na angat nga po dyan ang It's Showtime. Pero pag kinumbine po ang kanilang papremyo mga kaparokya, they got a total of 1,150,000 pesos. Samantala mga kaparokya, yun nga po ang sinasabi po natin, nilangaw nga po ang views ng Grand Finals ng tawag ng tanghalan sapagkat although mga kaparokya, ito po ang pinakamataas na views na naabot ng It's Showtime ngayong taong 2026 ay maituturing pa rin po natin itong nilangaw or mababa po ang views na naabot nila sapagkat yung 118,000 viewers na nakuha nga po ng It's Showtime mga kaparokya ay mababa po ito. Unlike last year mga kaparokya, January 18, 2025, yung Grand Finals din po ng tawag ng tanghalan ay almost 200,000 po ang naging views po nila. 193,000 to be exact mga kaparokya yung views ng Grand Finals ng tawag ng tanghalan last 2025. January 18 mga kaparokya, kumbaga eksaktong isang taon yung pagitan kung saan ay talagang bumulusok ang views ng Grand Finals ng tawag ng tanghalan. Pero ngayon mga kaparokya, yung Grand Finals ng It's Showtime, particular nga po sa tawag ng tanghalan, ay hindi po ganoon kataas ang naging views. Even mga kaparokya sa kanilang Facebook Live dahil umabot lamang ng 8,000 views yung viewers nila sa kanilang Facebook Live. Which by the way mga kaparokya, itong mga nagdaang Grand Finals ay umaabot po yan ng 20 to 30 viewers or 30,000 viewers. So talagang mababa po ang views ng tawag ng tanghalan for duet category. So again mga kaparokya, yung 118,000 views ng It's Showtime, ito na nga po pinakamataas na views nito ngayong taong 2026. Samantala ang Itbulga mga kaparokya, 137,000 views ang naabot
ngayong araw po. Which by the way mga kaparokya, ito po ang pinakamataas na views na nakuha ng 8 Bulaga para sa ordinaryong araw. Kumbaga, hindi po special event yung episode ng 8 Bulaga. Di tulad nga po noong nagdaang grand finals ng Game 5 na kung saan ay umabot ng 151,000 views ang 8 Bulaga. So kung titingnan natin ang pagitan ng grand finals ng Game 5 at tawag ng tanghalan ay hamak na mas mataas po ang views ng 8 Bulaga kung saan ay umabot ng 151,000 nga po ang grand finals ng 8 Bulaga Game 5 segment. Samantalang 118,000 lamang po ang sa It's Showtime. So, ulitin natin, yung 137,000 views ng 8 Bulaga ay ito na nga po ang pinakamataas na views ng nasabing pananghaliang programa ng Tito Vic and Joey ngayong taong 2026. So, new record na naman po ito para sa 8 Bulaga event sa It's Showtime. Nga lang sa It's Showtime mga kaparokya ay special event po ito. Grand finals po pero hindi pa rin po nila naabutan ang 8 Bulaga kahit yung episode po nila ngayon ay ordinary episode lamang. So dito ang pagitan po nila ay 19,000 views at pabor nga po yan sa 8 Bulaga. Samantala pagdating mga kaparokya sa ads na lumabas sa pananghaliang programa ng 8 Bulaga, sila po ay may total na 29 TV ads. So, they got a 4 gaps and sa gap 1, may 9 ads po sila. Sa gap 2 ay 7, gap 3 ay 8 TV ads at sa gap 4 ay 5 TV ads with a total of 29 TV ads. So, hindi po naabot or na-surpass ng 8 Bulaga yung highest ads po nila for this year mga kaparokya na 31 TV ads. So, yan po ang update natin para sa dalawang noontime show ngayong araw po. So, tara ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime shows. Para sa 8 Bulaga Under TVJ Facebook page na may 3.8 million followers at sa It's Showtime na may 19 million followers. So sa oras na 12:25 PM ang It's Showtime po ay may kasalukuyang segment na Tawag ng Tanghalan Duet. Ito po ay yung grand finals ng nasabing segment. Samantalang ang 8 Bulaga ay may segment na Sugod Bahay mga kapatid. So sa mga hindi po nakakaalam mga kaparokya ay pre-recorded po ang episode ng 8 Bulaga kapag Sugod Bahay tuwing Saturday. So dito may kita po natin na ang It's Showtime po ay may 8,300 live viewers samantalang ang 8 Bulaga ay may 3,000 viewers. So again sa oras na 12:26 PM ang It's Showtime po ay may 8,300 live viewers samantalang ang 8 Bulaga ay may 3,000 viewers. So dito ang pagitan ng dalawang pananghaliang programa ay 5,300 viewers at pabor po dyan ang It's Showtime. So magawi tayo mga kaparokya sa TV Network YouTube channel ng dalawang noontime shows. Unahin natin of course ang It's Showtime under GMA Network YouTube channel na may 40.8 million subscribers at sa 8 Bulaga naman po under TV5 YouTube channel na may 2.7 million subscribers or 2,700,000 subscribers. So ang layo po ng pagitan pagdating sa subscribers ng dalawang TV Network YouTube channel. So sa oras na 12:27 PM ang It's Showtime under GMA Network, sila po ay may 18,000 viewers. Ang 8 Bulaga under TV5 naman po sila ay may 12,000 live viewers. So again mga kaparokya, as of 12:27 PM ang It's Showtime under GMA Network, sila po ay may 19,000 viewers. So nadagdagan po ng 1,000 views ang GMA samantalang ang 8 Bulaga
under TV5 ay may 12,000 viewers. So dito mga kaparokya, as you can see, ang pagitan po ng dalawang TV network YouTube channel ay 7,000. At lamang po dyan mga kaparokya ang GMA sa TV5. So magawi tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime show. So unahin natin ang It's Showtime. Under po yan sa ABS-CBN It's Showtime. So hanapin po muna natin ang live ng It's Showtime mga kaparokya. So wait lang po tayo. Ang It's Showtime po mga kaparokya na may 2.75 million subscribers at para naman po sa Eat Bulaga na may 1.75 million subscribers. So sa oras na 12:28 PM, ang It's Showtime sila po ay may 77,000 viewers. Ang Eat Bulaga naman po sila ay may 102,000 viewers. So again mga kaparokya, sa oras na 12:28 PM, ang It's Showtime sila po ay mayroong 77,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po ay mayroong 102,000 live viewers. So bali ang total na nakuha ng dalawang noontime shows ay para po sa It's Showtime ay 104,000 viewers at para naman po sa Eat Bulaga ay 117,000 viewers. So sa Facebook Live 8,000 para po sa It's Showtime, 3,000 naman po sa Eat Bulaga. Sa TV Network YouTube channel 19,000, sa GMA 12,000 naman po sa TV5 at sa main YouTube channel 77,000 para po sa It's Showtime, 102,000 viewers naman po sa Eat Bulaga. So dito mga kaparokya, sa Facebook Live ay wagi ang It's Showtime, sa TV Network YouTube channel ang GMA ay siyang nagwagi at sa main YouTube channel of course ang Eat Bulaga, na kung saan mga kaparokya ay pre-recorded po ang kanilang episode pagdating sa Sugod Bahay at Grand Finals naman po ng Eat Showtime, Tawag ng Tanghalan Duet. So dito ay lamang ng 13,000 views ang Eat Bulaga against sa Eat Showtime. Meaning mga kaparokya, kahit pre-recorded ang episode ng Eat Bulaga, when it comes sa segment na Sugod Bahay ay tinalo pa rin po nito ang segment ng Eat Showtime na Tawag ng Tanghalan Duet na Grand Finals po. Tinalo ng pre-recorded ang Grand Finals ng It's Showtime, Tawag ng Tanghalan Duet. So yan po lumalabas sa kanilang online viewership as of 12:31 PM. So magpapaalam na po ako sa inyo mga parokya. Magsiingat po tayo. Thank you and God bless.